So hello guys, good morning sa inyong lahat dyan. At may panibagong vlog na naman tayo. Dahil dito sa amin ngayon guys, sobrang ginaw dito sa amin ngayon. At saka meron namang advisor dito sa amin na so ito yung tinatawag nila na severe weather guys, na sobrang ginaw. Dahil ang Celsius dito sa amin ngayon, pumapatak siya ng negative 30 to negative 40 Celsius guys. Ganon siya kaginaw sa labas ngayon. Ngayon, walang pasok yung asawa ko kasi yun na nga, dahil ang mga bata din sa kanila hindi rin makaya ganon kalamig sa labas na pumasok. Kaya wala silang pasok ngayon. Kahit sabihin natin na merong araw dito guys, sobrang ginaw pa rin talaga. Kaya walang pasok yung asawa ko ngayon. Kaya nandoon sila sa kwarto. Natutulog yung anak ko rin. Sa ngayon kasi guys, wala muna tayong travel, wala tayong gala dahil kita nyo naman ang sitwasyon dito sa amin guys na sobrang ginaw. Pag winter talaga, halos lahat ng tao nasa bahay lang yan. So, nagmumukbok, natutulog. Pagkatapos ng trabaho, uwi ka agad yan dahil nakakatamad talaga guys. Nakakatamad talaga pag once na sobrang ginaw sa labas. Kaya dito, ang ginagawa ko lang dito ngayon guys is, if pumapasok yung ang asawa ko, nagbabantay ako sa anak ko kay Ali. At saka pagkatapos niyan, every weekends nag-gym ako at least kahit paano mapapawisan tayo, meron tayong exercise. Ngayon guys, pag-uusapan natin kung paano ba kami nakapunta dito sa Amerika. So, kasi marami na rin nagre-request at saka marami rin nagtatanong sa akin, lalo na yung mga kaibigan ko dyan sa Pinas. Shoutout sa inyong lahat yan, hindi ko na kayo papangalanan. Ingat kayo palagi dyan mga amigo. Yung asawa ko nag-apply dito sa Amerika. At saka meron siyang agency guys na teacher din. Doon siya nag-apply kasi ang trabaho ng asawa ko dito guys is teacher. SPED teacher siya dito sa Amerika. So ayun, merong pabilisin ko na lang ito guys. In-interview yung asawa ko. Pagkatapos ng interview, so, ang sabi niya kung pwede niya ba nang dalhin yung kami, asawa niya at saka anak niya. So, pumayag naman din yung guys, employer niya dito sa Amerika na, oh sure, you can bring your family here. So, yun ang sinabi ng employer na So, natuwa kami guys, syempre natuwa. Syempre, Amerika, first time namin, unang salta namin dito. So, natuwa kami guys na ganun na pwede kami dalhin as a family. So, ganun guys, pag namin, process na ng mga papers, sobrang dami papers, at saka medyo malaki-laki talaga yung puhunan mo dapat guys. Medyo malaki-laki talaga yung ilabas mo na pera. I think nasa 800, ganun. So, lahat ang trabaho niya doon, nag-resign siya. Ako, meron na kaming business. So, pinaubaya ko sa bayaw ko. Siya ang nag-handle ng tindahan doon, at saka benta ko sa kanya kasi gusto niya rin magnegosyo. Nagbo-boom na rin yung business namin doon, yung water station namin guys. So, ang visa, so ito na yung hinihintay nila guys na ano ba yung visa na hawak namin. Yung visa na hawak namin guys is sa asawa ko is, babasahin ko na lang sa inyo, H1B visa. At saka yung sa amin ni Ali, it's H4 visa. Sa amin ni Ali, H4 visa is non-immigrant visa that allows spouse and children of H1B visa holders to live in the United States. So, yun na nga guys. So, as a H1B, yung asawa ko, pwede niyang dalhin kami. Ito na yung sabi ko sa inyo. Pero, hindi ako makakatrabaho dahil H4 yung visa ko. H4 mean non-immigrant. So, non-immigrant ka pa guys. So, wala kang SSN, hindi ka mai-issuean dito ng government ID ng United States dahil nga non-immigrant ka. Kumbaga, hindi ka citizen. Ang makakatrabaho lang talaga si H1B, yung asawa ko talaga guys, dahil meron siyang employer. Pero, ang wini-wish lang namin guys, sana someday mag-take pa man ng a year
before kami maka green card holder guys. Yun din ang namin, inaasam-asam namin na maging green card holder kami dito sa Amerika. Kasi actually guys, yung trabaho dito guys, napaka simple lang yung mga trabaho dito at saka malaki yung mga bigayan dito. Kahit yung asawa ko lang yung nagtatrabaho, pero nasusustain din naman ang sweldo niya yung daily life namin dito sa Amerika. Yung mga needs namin dito sa Amerika, nakakaya din naman. Kasi yung mga bilihin dito sa Amerika, so binabalance lang nila guys. Lalo na yung mga tubig, yung mga isang pack ng tubig na 24 pieces, so magkano rin dito? $3 lang yung ganun guys. So kung nagsasweldo ka dito ng $3,000, hindi na yung mauubos ng guys, ng 1 month. Maliban na lang kung paano mo gagamitin yung pera mo na $3,000 per month, di ba? So kaya nila mag-convert dyan guys kung magkano yung sweldo ng 3,000. Pero sample lang yun guys, hindi talaga gano'n yung sweldo ng asawa ko na 3,000. Sample lang yun. Medyo higher pa yung sweldo ng asawa ko dyan. So pag ganun guys, so ang namin dito, ang gastos namin dito sa pag-grocery dito sa Amerika, nagbabudget lang kami dito ng $500 below per month. Andyan na yung mga grocery namin, yung meron kaming bibilihin, like mga damit, yung mga sapatos, basta more on talaga siya guys, kasi napakamura lang dito yung mga bilihin talaga. Kahit yung mga stuff na para sa'yo, yung pantalon, pants, at saka minsan meron pang okay dito, ang tawag nila is Goodwill. So yung Goodwill na yun guys, minsan yung mga bilihin doon, yun yung mga tumagal na sa store. So I don't know paano ba nila binabenta sa Goodwill or dinodonate na nila sa Goodwill then papabenta ng Goodwill. So diba, akalain mo ganun, grabe yung business dito. At hindi yung business ng Goodwill guys. So ganun guys, H4 visa, H4. So hindi talaga ako makakatrabaho guys. So ngayon naghahanap lang din ako ng trabaho dito na hindi naghahanap sila ng government ID. Actually guys, nagpa-interview ako dito sa Amerika. Lang yun siya, work from home. So ayun, nagpa-interview ako, at least makaka-experience lang ako kung paano ba sila mag-interview dito. So nag-interview ako guys. So ayun, ako guys, nakapasa ako sa interview. Pero nice. Meron silang hinahanap na requirements. Maghahanap sila ng government ID mo dito sa Amerika. Yan ang hinahanap nila, yung ID mo. Kung meron ka bang ID ng government sa Amerika. So sinabi ko lahat sa kanya kung ano ba yung situation namin dito sa HR department yun guys. Tinawagan niya ako via phone call. Sinabi ko ang situation namin dito sa Amerika, ganun na hindi ako makakatrabaho dahil wala pa akong government ID at saka non-immigrant ako dito. Pero I'm willing to work with you and your company. Yan ang sinabi ko. Hindi na wala kang ID dito kasi yun ang identity mo dito guys sa Amerika. At saka pinaka number 1 na identity. Kahit ibibigay mo lang yung SSN, Social Security Number, ibigay mo lang dito sa Amerika guys, mahanap nila kung sino ka, ma-identify na nila doon kung ano meron sa'yo. Kung meron ka bang mga record, mga bad record, ganon. So malalaman talaga nila dito sa Amerika. So wala akong ganyan guys, wala akong SSN dito sa Amerika. Kasi non-immigrant ako dito. Which is not allowed to work here in America. So dito guys, meron naman din dito. Kung dito sa community namin, meron naman mga under the table, like magsha-shovel ka dyan ng mga snow. So babayaran ka nila ng cash to cash, yung mga dito, tao dito sa Willow Lake. Yung gano'n yung mga under the table, or uutusan ka nila dito na ito yung bilihin mo, ito yung gagawin mo. So babayaran ka nila ng cash to cash. Gano'n yung mga under the table dito sa Amerika guys. Pero pag once na magkakaroon ka na ng SSN guys, magiging immigrant ka dito sa Amerika. Ang trabaho dito guys, kayang-kaya talaga dito. Diyan nga sa Pinas, tayo, nag-overtime nga tayo ng 12 hours. Dito pa kaya, na hanggang lang sila, 8 hours lang sila dito. At saka hindi masyado as in mabigat yung trabaho mo dito. At saka yung in-applyin ko dito na trabaho guys, yung magche-check ka lang ng mga parcel. Yung gano'n, yung parang JNT dyan sa may Pinas. Ganda yung trabaho guys. At saka alam nyo kung magkano ba yung offer sa akin. Ito sasabihin ko lang, hindi naman ako makatrabaho dun Ito ipapakita ko sa inyo guys sa screen kung ano ba yung offer nila sa akin. So, turn!
Ayan guys, yan yung offer, ganyan yung offer niya dito. 5,000 up, $5,000 per month. $5,000, so i-convert mo yun sa Pinas kung magkano yan. Pati yung ano mo dyan, yung mga pinsan mo yung buhay na buhay, kaya mong buhayin, di ba? Yung kahit meron ka mga pinsan dyan, meron ka mga relatives na kailangan mo tulungan, kahit ganyan na yung trabaho mo dito, mag-monitor ka lang ng parcel. Oh, you can check this. Papadala mo dito sa customer na ito. Ganun na yung trabaho mo guys. Papacheck mo lang. I-check mo na yung parcel kung okay na ba, padala mo. So ganyan ang mga swelduhan dito guys. As in, malaki talaga yung sweldo dito. At saka ang trabaho ko rin kasi dyan sa guys, sa Pinas, nag-graduate ako BSIT, Bachelor of Science Information Technology. So more on computer din ako. Kung makakatrabaho ko ng ganyan guys, siguro ang IT dito I think nasa $10,000 to $15,000 per month. Ganun kalaki yung swelduhan dito guys. Kasi syempre naghahanap na rin ako dito. At syempre ako meron naman akong experience dyan na bilang IT support, IT engineer dyan sa Pinas. So kaya itong mga video guys, ako lang din nag-edit. Kung meron man kayo nagbabalak dito sa Amerika na ganun ang situation sa akin, so yun ang masasabi ko sa inyo dito. Kaya ako ngayon nagba-vlog na lang muna tayo. Kung papalari man tayo makakatrabaho tayo dito, so magpa-vlog pa rin tayo. At saka maraming salamat sa panonood mo dito ngayon sa akin. So napakalamig dito ngayon sa amin guys, is negative 27 sa amin ngayon dito guys. So feels like negative 37 kung nasa labas ka guys. Kung dito ka lang sa loob, negative 27. Kaya kung nasa labas ka, feels like negative 37 na guys. Almost negative 40 na rin siya. Sobrang ginaw. Bye bye guys. So dito ka na natapusin guys dahil magluluto pa ako. So thank you so much sa panonood.